Isang liham ang nagpabago sa tadhana ni Carmen. 100 milyong euro. Ngunit sa gitna ng pag-asa, isang katotohanan ang dumurog sa kanyang puso. Ang asawang si Ricardo at biyenang si Remedios ay nagpaplanong itapon siya sa mental hospital upang makuha ang yaman. Mula sa isang martyr na asawa, si Carmen ay muling isisilang para sa isang matamis na paghihigante. Handa ka na bang masaksihan ang kanilang pagbagsak? Ma, konting tiis na lang. Pagkatapos niyang pirmahan ang waiver na yan, ididiretso na natin siya sa mental hospital. Wala naman na siyang silbi sa atin. At mas lalong wala siyang puwang sa bagong buhay na naghihintay sa atin. Ang boses ni Ricardo ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Para itong isang matalas na balisong na bumaon sa dibdib ni Carmen, diretso sa kanyang puso na ilang taon niyang inialay para sa lalaking ito. Sa labas ng pinto ng kanilang silid, nakatayo si Carmen habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang isang luma at kalawanging tray. Sa ibabaw nito ay ang paboritong adobong manok ni Ricardo, ang huling piraso ng karne na binili niya gamit ang huling sentimo sa kanyang pitaka. Kanina lamang, habang nagluluto siya sa mausok at masikip nilang kusina, iniisip niya kung gaano matutuwa ang kanyang asawa. Iniisip niya ang ngiti nito na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang halahak ng kanyang biyenan na si Doña Remedios. Tama ka anak, masyado ng pabigat ang babaeng iyan. Akalain mo, sa kanya pa ipinamana ng matandang iyon ang lahat ng ari-arian? Isang hamak na mananahilang siya. Hindi niya deserve ang 100 milyong euro. Nararapat lang na mapunta yun sa atin dahil tayo ang may utak at siya ay isang baliw na asawa na hindi man lang tayo mabigyan ng maayos na apo. Ang boses ni Remedios ay puno ng puot at pangungutya. Tila ba ang bawat salita ay may lason na unti-unting pumapatay sa hangin sa loob ng bahay. Naramdaman ni Carmen ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang tray na hawak niya ay unti-unting tumagilid. Ang baso ng tubig ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa lumang alpombra. Hindi lumika ng malakas na tunog, kundi isang mapurol at basang pangtama na tila ang pagluha ng kanyang sariling kaluluwa. Ang tubig ay mabilis na hinigop ng tela. Gaya ng kung paano hinigop ng pamilyang ito ang bawat pangarap at lakas na mayroon siya. Dahan-dahan, ibinaba ni Carmen ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring iyon ay may mga kalyo at maliliit na sugat mula sa libu-libong tusok ng karayom sa pagtatahi niya gabi-gabi para lang may maipambayad sa mga utang ni Ricardo. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang likod ay laging masakit. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil naniwala siya sa pangako ng sa hirap at ginhawa. Ngunit ang ginhawang dumating ay hindi para sa kanya. Ito ay naging mitsa ng kanyang kamatayan. Hindi ng pisikal na katawan, kundi ng kanyang pagkatao. Sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na duster, nararamdaman niya ang gasgas ng sobreng galing sa Madrid. Isang liham na nagsasabing siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Kanina, bago siya pumasok sa bahay, ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Akala niya, ito na ang sagot sa lahat ng paghihirap nila. Akala niya, sa wakas ay makakapagpahinga na sila ni Ricardo sa isang maayos na bahay. Ngunit ang kayamanang dapat ay magliligtas sa kanila ang siyang nagtulak sa asawa niya na magplano ng kanyang pagkawasak. Paano kung lumaban siya, anak? Paano kung tumanggi siyang pirmahan ang mga dokumento? Tanong ni Remedios. Ang kanyang tinig ay tila isang ahas na naghahanap ng butas na matutuklawan. Narinig ni Carmen ang tunog ng pagkasa ng lighter. Ang amoy ng sigarilyo ni Ricardo ay gumapang sa ilalim ng pinto. Don't worry, Ma. I've been giving her those vitamins for a week now. Napapansin mo ba? Lading tulala, laging pagod. Konting acting pa sa harap ng mga doktor.
At maniniwala silang unstable na talaga ang isip ni Carmen. I'll make sure she signs everything under sedation. Pagkatapos nun, goodbye Carmen. Hello, Spain. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang martilyo na dumudurog sa mga alaala ng kanilang kasal. Ang mga I love you na binubulong nito sa kanya tuwing gabi, ang mga pangakong hinding-hindi siya iiwan. Lahat pala yon ay bahagi ng isang mahabang pagtatanghal. Ang pag-ibig na itinuring niyang santuwaryo ay isa palang bilangguan na may nakahandang bitayan. Naramdaman ni Carmen ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at isampal sa kanila ang katotohanang naririnig niya ang lahat. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi niya hahayaang makita nilang umiiyak siya. Hindi na ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at doon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang isipan, ay nakita niya ang sarili. Isang batang babaeng puno ng pag-asa, naniwala sa isang prinsipe na magliligtas sa kanya mula sa kahirapan. Ngunit ang prinsipeng iyon ay naging halimaw na handa siyang ipakain sa mga lubo para lang sa ginto. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana sa pasilyo na nagdala ng amoy ng paparating na ulan. Ang langit sa labas ay kasing dilim ng kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, may isang bagay na nagbago sa loob ni Carmen. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanya, ay unti-unting napalitan ng isang kakaiba at malamig na pakiramdam. Hindi ito galit na naglalaboy, kundi isang determinasyong kasing tibay ng asero. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang mahina at baliw na mananahi, ibibigay niya sa kanila ang palabas na gusto nila. Pero hindi niya hahayaang ang huling yugto ng kwentong ito ay isulat ng kanilang mga maruruming kamay. Dahan-dahan, tumalikod si Carmen. Iniwan niya ang tray ng pagkain sa sahig. Ang adobong manok na puno ng pagmamahal na ngayon ay isa na lamang basura. Humakbang siya palayo ng walang likhang tunog. Tila isang anino na nawawala sa dilim ng sarili nilang tahanan. Bawat hakbang ay parang pagpunit sa isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao. Pumasok siya sa maliit na silid-imbakan na nagsisilbiring kanyang tahiuan. Doon, sa gitna ng mga tumpok ng tela at sinulid, umupo siya sa sahig. Inilabas niya ang sobre mula sa Madrid. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa malukot ang papel. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat bugso ay parang isang panalangin para sa lakas. Tumitig siya sa kawalan, sa dingding na puno ng mga butas at anay. Sa kanyang isip, muling nad-etso ang boses ni Ricardo. Nakakasuka na ang mukha niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Isang ngiting hindi pa kailanman nakita ng kahit na sino sa pamilyang iyon. Ang kanyang puso na kanina ay nadurugo, ay tila naging isang pirasong yelo. Kung ang pagmamahal ay hindi sapat para ituring siyang tao, marahil ang pot at ang 100,000,000 euro ang magtuturo sa kanila kung paano lumuhod. Naisip niya, hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong paulit-ulit na tinapakan? Gaano kalalim ang sugat na kayang lunurin ang lahat ng kabutihan sa isang tao? Sa katahimikan ng gabi, habang nagsisimulang pumatak ang ulan sa bubong na yari sa yero, tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang naririnig ni Carmen. Walang plok, walang tik-tak, kundi ang unti-unting pagbigat ng bawat patak ng tubig na tila. Ang bigat ng mundo ngayon ay kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Ang Carmen na kilala nila, ang masunurin, ang martir, ang bulag na asawa, ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng may lihim na mas malakas pa sa anumang bagyo. Habang nakatitig sa dilim, isang katanungan ang pabalik-balik na gumugulo sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang tanging ang panahon lamang ang makakasagot.
Kapag ang isang anghel ay tinanggalan ng mga pakpak at itinapon sa impyerno ng mga taong pinakamahal niya, matututo ba siyang lumipad gamit ang mga pakpak ng isang demonyo? Uminom ka na ng gamot mo, Carmen. Para sa ikabubuti mo ito. Para hindi na lumala ang pagiging makalimutin mo. Ang boses ni Ricardo ay puno ng wad na pagkalinga. Isang tonong dati ay nagpapatalon sa puso ni Carmen sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot sa kanyang balat. Inilapag ng kanyang asawa ang isang maliit na puting tableta sa tabi ng kanyang tasa ng kape. Ang tabletang iyon, na akala niya ay bitamina para sa kanyang panghihina, ay ang mismong tanikalang gagamitin nila para ikulong siya sa isang madilim na silid ng ospital. Tumingin si Carmen sa puting tableta, pagkatapos ay kay Ricardo. Naroon pa rin ang pamilyar na mukha, ang matangos na ilong, ang mga matang tila laging nakangiti, at ang mga kamay na dati ay humahaplos sa kanyang buhok ng may pagmamahal. Paanong ang isang mukha na itinuring niyang langit ay naging mukha ng kanyang sariling impyerno? Salamat, mahal ko. Napakabuti mo talagang asawa. Malambot na sagot ni Carmen. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa katunayan, namamangha siya sa sarili kung gaano kabilis siyang natutong magsuot ng maskara. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon si Doña Remedios, abala sa paghiwa ng kanyang pandesal nang may pagkaelegante na tila ba hindi sila nakatira sa isang bahay na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng agila, ay nakabantay sa bawat galaw ni Carmen. Dapat lang na magpasalamat ka, Carmen. Wika ng matanda habang dahan-dahang nginunguya ang tinapay. Kung hindi dahil sa anak ko, baka kung saan ka na pinulot sa kondisyon mong yan. Sino pa ba ang magtitiyaga sa isang mananahi na unti-unti nang nawawala sa katinuan? Utang mo sa amin ang buhay mo, kaya huwag kang pasaway sa pang-inom ng gamot. Naramdaman ni Carmen ang pamilyar na hapdi ng utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya. Sa loob ng 7 taon, ito ang naging latigo ni Remedios sa kanya. Bawat butil ng kanin na kinakain niya, bawat sentimong ginagastos para sa kuryente, ay tila isang mabigat na pautang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Carmen sa hiya. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng tubig. Sa isang mabilis at sanay na galaw, itinago niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila habang kunwaring lumulunok. Ang lamig ng tubig ay tila naging lason sa kanyang lalamunan. Ngunit ang pag-asa ng kalayaan ang nagbigay sa kanya ng lakas na huwag mabulunan. Ayan, mabuting bata. Nakangising, sabi ni Ricardo habang hinahaplos ang balikat ni Carmen. Ang haplos na iyon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ay tila nais niyang ikusko sa pader para lamang mawala ang dumi. Tumayo si Carmen para magligpit ng mga pinagkainan. Habang dinadala niya ang mga pinggan sa lababo, ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng pagluluksa para sa kanyang dating sarili. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa maduming salamin ng bintana, isang babaeng payat, may mga itim sa ilalim ng mata at nakasuot ng kupas na duster. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. 100 milyong euro. Ang halagang iyon ay sapat na para bilhin ang buong barangay nila. Sapat na para gawing palasyo ang munting tahiuan niya. Ngunit para kay Carmen, ang halagang iyon ay hindi pera. Ito ay sandata. Ito ang susi na magbubukas sa rehas na ginawa ng pamilyang Garcia para sa kanya. Carmen, ayusin mo nga ang kuwelyo ko. Utos ni Ricardo habang naghahanda paalis. Lumapit si Carmen. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot sa polo ng asawa. Ang kanyang mga daliri na sanay sa panghawak ng pinungtela ay tila bumabaka sa leeg ni Ricardo. Sa isang sandali, naisip niya kung gaano kadaling higpitan ang hawak hanggang sa mawalan ito ng hininga
gaya ng paghingal niya sa loob ng 7 taon. Ngunit hindi yon ang kanyang plano. Ang isang mabilis na kamatayan ay masyadong mabait para sa isang traidor. Mag-ingat ka sa daan, Ricardo. Maraming mapanlin lang sa labas. Bulong ni Carmen. Ang kanyang boses ay parang isang matamis na kanta na may nakatagong patalim. Nang makaalis si Ricardo at pumasok na si Remedios sa kanyang silid para magpahinga, mabilis na iniluwa ni Carmen ang tableta sa lababo. Pinanood niya itong matunaw sa ilalim ng agos ng tubig. Tila ang unti-unting pagkatunaw ng kapangyarihan ni Ricardo sa kanyang buhay. Naglakad siya patungo sa maliit na lamesa sa sulok kung saan nakapatong ang cellphone ni Ricardo na naiwan dahil sa pagmamadali. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng pang-anib. Alam niyang labag ito sa kanyang prinsipyo. Ngunit ang prinsipyong iyon ay matagal na nilang pinatay. Sa ilang pindot lamang, nabuksan niya ang mga mensahe. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita ang pangalang Sofia. Love, kailan ba tayo lilipad pa Europe? Sabi mo pag nakuha na natin ang pirma ng baliw mong asawa, magpapakasal na tayo doon. Ayoko na rito, mainit at masikip. I want the life you promised me. Ang tugon ni Ricardo ay mas masakit pa sa sampal. Konting tiis na lang, Sofia. Sa susunod na linggo, nasa mental hospital na siya. Ang yaman ng mga ninuno niya ay magiging puhunan ng ating walang hanggang kaligayahan. I love you, baby. Nabitawan ni Carmen ang telpono sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa kahoy ay tila ang tunog ng huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-ibig. Hindi lang pera ang gusto nila. Gusto nilang burahin ang kanyang pagkatao. Itapon siya sa limot para lang mapalitan siya ng iba gamit ang perang mula sa dugo at pawis ng kanyang mga magulang. Napaupo si Carmen sa sahig ng kusina. Ang lamig ng semento ay gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na kagabi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding pagnanais na makitang gumuho ang mundong itinayo ni Ricardo sa ibabaw ng kanyang mga pagsasakripisyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang pirasong tela mula sa kanyang basket ng pananahi. Isang pulang tela, matingkad, matapang at puno ng buhay. Sinimulan niyang gupitin ito. Bawat tunog ng gunting na bumabaon sa tela ay tila ang tunog ng pagputol niya sa bawat ugnayan niya sa pamilyang ito. Carmen! Nasaan ang merienda ko? Sigaw ni Remedios mula sa kwarto. Tumayo si Carmen, pinunasan ang kanyang duster at tumingin sa salamin ng may bagong anyo ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na tila isang biktima. Nayon, siya na ang predator na naghihintay ng tamang pagkakataon. Darating na, Mama! Inihahanda ko na ang espesyal na regalong para sa inyo. Sagot niya nang may kasamang kakaibang ngiti. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, isang kaisipan ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang syaktan sila ng pisikal, kundi ang hayaan silang managinip ng ginto bago ito gawing abo sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito katok ni Ricardo. Ito ay isang marahas at tila nagmamadaling paghampas sa kahoy. Sino ang darating sa ganitong oras? At bakit ang pakiramdam ni Carmen ay tila may isa pang lihim na nakatago sa likod ng pintong iyon? Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang binuong plano. Sino ba ang nambubulahaw na yan sa gitna ng tanghali? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kaskas ng yero sa semento habang lumalabas siya mula sa kanyang kwarto, suot ang kanyang maruming duster na pilit niyang pinagmumukhang mamahalin. Ang marahas na pangtama ng kamao sa pintuan ay hindi tumitigil. Tila bawat hampas ay nagdadala ng masamang balita na hindi na makapaghintay. Binuksan ni Remedios ang pinto nang may kasamang mura sa kanyang mga labi. Ngunit agad siyang napatigil. Sa labas ng kanilang luma at madilim na bahay,
Nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Isang imahe na masyadong malinis para sa kanilang maputik na eskinita. Ang kanyang presensya ay tila isang sampal ng katotohanan sa kahirapang pilit itinatago ng pamilya Garcia. Magandang tanghali po. Hinahanap ko po si Ginang Carmen Garcia. Ako po ay mula sa Mendoza at Partners Law Firm. Pahayag ng lalaki. Ang boses ay direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Carmen ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso mula sa loob ng kusina. Ang pangalang yon, Mendoza, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang alaala. Mendoza. Mateo Mendoza. Ang kaisa-isang lalaki na naniwala sa kanya bago pa man dumating si Ricardo sa buhay niya. Wala rito si Carmen! Mabilis na sagot ni Remedios habang pilit niyang hinaharangan ang pinto. At anong kailangan niyo sa kanya? Kung tungkol ito sa utang, wala kaming pambayad ngayon. At kung tungkol naman ito sa kung anong mana, may sakit ang manugang ko. Hindi siya nasa tamang pag-iisip para makipag-usap sa inyo. Mula sa anino ng pasilyo, nakita ni Carmen kung paano nandidiri ang mga mata ni Remedios habang nagsisinungaling ito. Ang pang-atake sa kanyang katinuan ay tila naging automatikong depensa na ng matanda. Sabi ng asawa niya, si Ricardo ay hindi raw siya makausap dahil sa kanyang mental instability, pero kailangan namin ang kanyang personal na pirma para sa mga dokumento ng 100 milyong euro inheritance. Patuloy ng abogado habang tinitingnan ang paligid ng bahay na tila ba hindi siya makapaniwala na ang isang tagapagmana ay nakatira sa ganitong kalagayan. Ako ang kanyang legal guardian. Sa akin niya ibigay ang mga papel. Giit ni Remedios, ang kanyang boses ay naging matines sa kasakiman. Hindi na nakapagtago si Carmen. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kusina. Hawak ang isang basahan na tila ba abala siya sa paglilinis. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Isang perpektong imahe ng isang babaeng nawawala sa sarili, gaya ng gusto nilang palabasin. Mama, sino po ang kausap niyo? May kailangan po ba silang tahiin? Tanong ni Carmen sa isang tonong mahina at tila naguguluhan. Napalingon ang abogado sa kanya. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Carmen ang pagdaan ng gulat at habag sa mukha ng lalaki. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pagkilala. Carmen? Bulong ng abogado. Ang kanyang boses ay hindi na pormal. Ito ay puno ng emosyon na tila ba nanggaling sa nakaraang matagal ng ibinaon. Sino po kayo? Tanong ni Carmen habang pilit niyang pinapatigas ang kanyang puso. Mateo ito, Carmen. Si Mateo! Mabilis na hakbang ng lalaki papasok sa bahay, hindi alintana ang pagpigil ni Remedios. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganito ang hitsura mo? Bakit sinasabi nilang hindi ka na raw nakakakilala? Agad na sumingit si Remedios sa pagitan nila. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang. Lumabas ka rito. Sinasabi ko na sa'yo, baliw na ang babaeng yan. Hindi niya alam ang sinasabi mo. Carmen, bumalik ka sa kusina bago pa kita mapalo. Tumingin si Carmen kay Mateo. Sa isang maikling segundo, sa gitna ng tensyon at sigawan ni Remedios, binigyan ni Carmen si Mateo ng isang tingin. Isang tingin na hindi galing sa isang baliw, kundi mula sa isang babaeng humihingi ng saklolo. Isang tingin na nagsasabing, tulungan mo ako. Pero wag na yon. Tila naintindihan ni Mateo ang mensahe. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nag-igting sa loob ng kanyang bulsa. Alam niyang may mali. Napakalaki ng mali sa bahay na ito. Aalis na ako, Ginang Garcia. Baling ni Mateo kay Remedios. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at propesyonal. Pero tandaan niyo ito,
Ang batas ay hindi bulag. Kung may anumang pilit na pagmamanipula sa kalusugan ni Carmen para makuha ang kanyang yaman, sisiguraduhin kong hindi lang pera ang mawawala sa inyo, kundi pati na rin ang inyong kalayaan. Nang makaalis si Mateo, marahas na isinara ni Remedios ang pinto at humarap kay Carmen. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Carmen, dahilan upang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng kabinet. Hayop ka! Bakit ka lumabas? Gusto mo bang sirain ang lahat? Akala mo ba ililigtas ka ng lalaking yon? Isang abogado lang siya, Carmen. Kami ang pamilya mo. Kami ang nagpapakain sa'yo. Sigaw ni Remedios. Ang kanyang laway ay tumatalsik sa mukha ni Carmen. Napahawak si Carmen sa kanyang pisingi. Ang sakit ay hindi na bago. Ngunit ang galit sa loob niya ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nanatili siyang nakayuko. Pasensya na po, Mama. Akala ko lang po ay maniningil ng kuryente. Bulong niya. Pumasok ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi dumarating si Ricardo. Kailangan namin mapirmahan ang mga papeles na yon bago pa bumalik ang abogadong yon. Pumasok si Carmen sa kanyang madilim na silid at isinara ang pinto. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng kanyang palad. Noong sandaling lumapit si Mateo sa kanya, may mabilis na isiningit ang lalaki sa kanyang kamay. Isang maliit na piraso ng papel. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng kaunting liwanag na nanggagaling sa siwang ng bintana. Carmen, alam kong hindi ka baliw. Nakita ko sa iyong mga mata. Magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng madaling araw, bago magising ang mga bantay mo. May mga dokumento akong kailangang ipakita sa iyo tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi ito aksidente. Nanigas ang buong katawan ni Carmen. Hindi aksidente? Ang pagbagsak ng kanilang sinasakyan 10 taon na ang nakalilipas. Ang trahedyang nag-iwan sa kanya na ulila at nagtulak sa kanya sa bisig ni Ricardo ay binalak. Naramdaman ni Carmen ang paglamig ng kanyang dugo. Ang pamilya Garcia ay hindi lang pala mga magnanakaw. Maaaring sila ay mga mamamatay tao. Sa labas, nagsimulang umihip ang hangin na nagdudulot ng kalampag sa mga lumang yero ng bubong. Ang tunog ay tila mga boses ng kanyang mga magulang na humihingi ng katarungan mula sa hukay. Tumingin si Carmen sa kanyang sarili sa maliit na pirasong basag na salamin sa kanyang mesa. Ang babaeng nandoon ay hindi na ang Carmen na takot masaktan. Ang babaeng iyon ay handa ng sumunog ng isang buong mundo para mahanap ang katotohanan. Noon't paano siya makakatakas sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ni Remedios at Ricardo? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang lalaking pinakasalan niya ang mismong pumatay sa mga taong pinakamahal niya? Wala kang kwentang babae. Pati ba naman ang pagluluto ng kanin? Nakakalimutan mo na. Anong klaseng asawa ka? Isang palamunin na nga lang, nagiging pabigat pa. Ang boses ni Doña Remedios ay pumapalo sa pandinig ni Carmen, kasing hapdi ng latigo sa gitna ng init ng hapon. Sa loob ng kusinang puno ng usok, nakaluhod si Carmen sa sahig. Pilit na kinukuskos ang nasunog na ilalim ng kaldero. Ang totoo, hindi niya nakalimutan ang kanin. Sinadya ni Remedios na lakasan ng apoy habang si Carmen ay abala sa paglalaba sa likod bahay. Lahat ay bahagi ng kanilang plano upang ipakita na unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Naramdaman ni Carmen ang pamamanhid ng kanyang mga tuhod sa matigas at malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa babad ng sabon at tubig. Ang mga kuko ay maitim mula sa uling. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, mas matindi ang hapdi ng bawat salitang ibinabato sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, mas hinigpitan niya ang hawak sa bakal na panlinis. Bawat kuskos ay tila pagtatanggal ng mga kasinungalingang nakadikit sa kanyang dangal.
Pasensya na po, Mama. Akala ko po ay mahina lang ang apoy. Mahinang sagot ni Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Akala, puro ka akala. Yan ang problema sa mga taong sira ang ulo. Puro imahinasyon ang pinapairal. Muling bulyaw ni Remedios bago ito lumabas ng kusina. Iniwan ang isang bakas ng pang-aping halimuyak ng mamahaling pabango na binili gamit ang perang pinaghirapan ni Carmen sa pananahi. Nang masiguro niyang wala na ang matanda, dahan-dahang tumayo si Carmen. Ang kanyang likod ay dumaing sa bigat ng bawat galaw. Isang paalala ng 7 taong pagiging alipin sa bahay na ito. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay ube. Nagbababala ng pagtatapos ng araw at pagsisimula ng gabi. Ang gabi, kung kailan kailangan niyang takasan ang sarili niyang mga bantay. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na nag-eetso ang sulat ni Mateo. Hindi ito aksidente. Ang mga salitang iyon ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Binubura ang huling bahid ng pagmamahal na mayroon siya para kay Ricardo. Paano nagawa ng taong pinagkatiwalaan niya na nakawin ang buhay ng kanyang mga magulang? Pumasok siya sa kanyang silid at naupo sa tabi ng kanyang lumang makina. Hinawakan niya ang isang pirasong tilang puti, ang tela na dapat sana ay gagawing kurtina para sa kanilang bagong bahay. Sa isang tahimik na pag-aalsa, kinuha niya ang karayom at sinimulang tahiin ang isang maliit na ibon sa sulok ng tela. Bawat tusok ay maingat, bawat hibla ng sinulid ay tila isang panalangin para sa katarungan. Sa gitna ng pagiging bilanggo, ang kanyang sining ang tanging bagay na hindi nila makukuha o madudumihan. Nang dumating ang gabi, bumalik si Ricardo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa pasilyo ay tila mga dagok ng martilyo sa dibdib ni Carmen. Pumasok ang asawa sa silid. Bit-bit ang isang baso ng gatas. Carmen, mahal ko. Uminom ka muna nito bago matulog. Kailangan mo magpahinga ng maayos para hindi ka na laging naguguluhan. Sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinang ng katapatan. Tinitigan ni Carmen ang gatas. Alam niyang puno ito ng pampatulog, ang kemikal na maglulubog sa kanya sa isang mahimbing na kawalan habang sila ay nagpapakasasa sa plano nilang pagnanakaw. Kinuha niya ang baso, itinapat sa kanyang mga labi at kunwaring uminom. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Ricardo upang ayusin ang bintana, ibinuhos ni Carmen ang gatas sa isang nakatagong paso ng halaman sa tabi ng kanyang kama. Salamat Ricardo, napakabuti mo sa akin. Bulong ni Carmen habang dahan-dahan siyang humihiga at ipinipikit ang kanyang mga mata, nagkukunwaring dinalaw na ng antok. Narinig niya ang mahinang tawa ni Ricardo bago nito patayin ang ilaw. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto mula sa labas ay nagpapatunay na muli siyang ikinulong. Sa loob ng halos 2 oras, nanatiling estatwa si Carmen sa kanyang higaan. Pinakinggan niya ang bawat tunog sa loob ng bahay, ang hilik ni Remedios sa kabilang silid, ang mahinang pag-uusap ni Ricardo sa telpono, marahil ay kausap ang kanyang Sofia, at ang huling katahimikan na bumalot sa buong paligid. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahang gumangon si Carmen. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, tila isang magnanakaw sa sariling tahanan. Kinuha niya ang kanyang lumang bandana at binalot ang kanyang mukha. Lumapit siya sa bintana ng kanyang silid, isang bintanang matagal na niyang niluluwagan ang mga turnilyo sa bawat gabi ng kanyang pagpapanggap. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat. Isang haplos na tila nagmumula sa mga kamay ng kanyang ina. Ngunit bago pa man niya mailabas ang kanyang paa, narinig niya ang isang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga susi. Maraming susi na nagkakalampagan sa gitna ng katahimikan. Huminto ang paghinga ni Carmen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas.
Tila gusto nitong wasakin ang kanyang tagyang. Ang anino sa ilalim ng kanyang pinto ay gumalaw. May taong nakatayo sa labas, nakikiramdam, naghihintay ng anumang pagkakamali mula sa kanya. Sino ang gising pa sa ganitong oras? Si Ricardo ba, na gustong masigurong tulog na siya ng mahimbing? O si Remedios, na laging naghahanap ng butas upang siya ay pahirapan? Nanatiling nakalambitin ang isang paa ni Carmen sa labas ng bintana. Ang kanyang katawan ay tila naging yelo sa takot at kaba. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na sumisiksik. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang kaluluwang lugame para lamang sa isang sulyap ng katotohanan bago siya muling lamunin ng dilim na pilit niyang tinatakasan? Akala ko ba ay mahimbing na ang tulog ng baliw na yan? Bakit tila may naririnig akong kaluskos? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malat at mapanganib na bulong sa kabilang panig ng pinto. Nanigas ang buong katawan ni Carmen. Ang kanyang isang paa ay nakalawit pa rin sa labas ng bintana habang ang kanyang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit sa magaspang na hamba ng kahoy. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagtambol na sapat na para marinig ng matanda. Dahan-dahang hinugot ni Carmen ang kanyang binti pabalik sa loob. Ang bawat galaw niya ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Mabilis siyang humiga at nagtalukbong ng kumot, pilit na pinatatahimik ang kanyang mabilis na paghinga. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa trangka, ang mahinang pag-ungol ng bisagra ng pinto na tila ba nagrereklamo sa pagpasok ng isang masamang espiritu. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng kanyang silid, kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng unos. Naramdaman ni Carmen ang mabigat na presensya ni Remedios na lumapit sa kanyang higaan. Ang amoy ng langis na pamahid na laging gamit ng matanda ay humalo sa hangin. Isang amoy na para kay Carmen ay amoy ng pagkabulok ng kanilang pamilya. Naramdaman niya ang isang kamay na humaplos sa kanyang noo. Hindi isang haplos ng ina, kundi isang pagsusuri kung epektibo ba ang lason na ipinainom nila sa kanya. Tulog na nga, bulong ni Remedios, ang boses ay puno ng paghamak. Mabuti ng ganyan ka, Carmen. Mas madaling kontrolin ang isang bangkay kaysa sa isang tao may sariling isip. Bukas, magiging akin na ang lahat ng pag-aari mo. At ikaw naman ay magiging isang alaala na lamang sa loob ng 4 na pader ng asylum. Narinig ni Carmen ang paglayo ng mga yabag ng matanda, ang muling pagtrangka ng pinto at ang huling katahimikan na bumalik sa kanyang silid. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng ganoon na lamang kahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay nagmistulang asero na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng mabigo. Mula niyang binuksan ang bintana. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang duster ay sumabit sa ilang nakaumos na pako, ngunit hindi niya ito inalintana. Nang tumama ang kanyang mga paa sa basang lupa, naramdaman niya ang lamig ng putik sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang lamig na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Tumakbo siya sa ilalim ng mga anino ng mga puno. Iniwasan ang tanging ilaw ng poste sa kanto. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis. Ang bawat bugso ng hangin ay tila isang bulong ng babala. Ang lumang simbahan ay nakatayo sa dulo ng bayan, isang gusaling gawa sa bato na tila isang piping saksi sa lahat ng mga kasalanan ng tao. Ngunit bago pa man niya marating ang pintuan ng simbahan, napatigil si Carmen sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng madilim na pasilyo ng kumbento, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Ricardo. Ngunit hindi siya nag-iisa, may kasama siyang isang babae. Isang babaeng nakasuot ng mamahalin at maikling damit. Ang buhok ay kulay ginto na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Iyon si Sofia,
ang babaeng tinatawag niyang baby sa kanyang mga mensahe. "Don't worry, love." Narinig ni Carmen ang boses ni Ricardo, ang boses na ginamit nito para manligaw sa kanya noon, ngunit na yon ay puno ng kasinungalingan. Naghihilik na ang asawa ko sa bahay. Konting tiis na lang. Sa oras na mapirmahan niya ang mga dokumento sa harap ng mga binayaran nating doktor, tayo na ang hari at reyna ng yaman ng mga Garcia. Itatapon ko siya sa pinakamalayong pasilidad kung saan hindi na siya makakaisturbo sa atin. Humalahak si Sofia. Ang tunog ay tila mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Carmen. "Siguraduhin mo lang, Ricardo. Ayokong maging asawa ng isang lalaking may nakatalipang baliw na asawa. Gusto ko ng buhay prinsesa sa Spain." Niyakap ni Ricardo ang babae at hinalikan ito ng may pagnanasa sa gitna ng dilim. Ang eksenang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Carmen mula kay Remedios. Doon, sa harap ng tahanan ng Diyos, nakita niya ang kabuuan ng kataksilan ng taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang tuhod ay nanginig. Tila gusto niyang bumagsak at lamunin na lamang ng lupa. Ngunit sa halip na sumuko, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging tadhana na magpaparusa sa kanila. Dahan-dahan siyang lumayo sa eksenang iyon at pumasok sa loob ng simbahan sa kabilang pinto. Sa loob, ang amoy ng insenso at mga lumang kandila ay sumalubong sa kanya. Doon, sa tabi ng altar, nakatayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita niya si Carmen, isang bakas ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang mga mata. "Carmen, akala ko hindi ka na makakarating," bulong ni Mateo habang mabilis na lumalapit sa kanya. Napansin niya ang putik sa kanyang mga paa at ang punit sa kanyang duster. "Anong ginawa nila sa'yo?" "Hindi mahalaga ang hitsura ko, Mateo." Sagot ni Carmen. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na hindi pa narinig ni Mateo kailanman. "Ipakita mo sa akin ang sinasabi mo." "Totoo ba? Totoo bang pinatay nila ang mga magulang ko?" Inilabas ni Mateo ang isang makapal na folder mula sa loob ng kanyang Amerikana. Binuksan niya ito sa ilalim ng maliit na liwanag ng isang kandilang nagniningas sa harap ng isang santo. "Nakita ko ang mga report mula sa forensic files 10 taon na ang nakalilipas na pilit na itinago." Simula ni Mateo. "Ang preno ng sasakyan ng mga magulang mo ay hindi basta nasira. May mga bakas ng paggupit gamit ang isang industrial tool. At bago ang aksidente, may isang malaking utang ang tatay ni Ricardo sa tatay mo na hindi niya mabayaran. Ang tanging paraan para mabura ang utang at makuha ang lupain ay kung mawawala ang mga Garcia." Nang inhinig ang mga kamay ni Carmen habang tinitingnan ang mga larawan ng wasak na sasakyan. Doon, sa loob ng bakal na yon, nalagutan ng hininga ang kanyang ina at ama habang siya ay himalang nakaligtas. "At ito ang pinakamasakit na bahagi, Carmen." Patuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang huling hatol. "Ang taong nakitang malapit sa garahe niyo ilang oras bago ang aksidente ay si Ricardo. Binayaran siya ng sarili niyang ama para gawin yun. At ang kasal niyo? Hindi yun dahil sa pag-ibig. Yon ay para masigurong walang ibang makakakuha ng mga ari-arian mo, kundi siya." Naramdaman ni Carmen ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng 7 taon ng kanilang pagsasama, ang bawat halik, bawat yakap, bawat pangako, ay binuo sa ibabaw ng dugo ng kanyang mga magulang. Siya ay namuhay sa piling ng isang mamamatay tao. "Carmen, kailangan nating umalis dito ngayon din. Maari kitang dalhin sa isang ligtas na lugar," sabi ni Mateo, hawak ang kanyang balikat. Ngunit dahan-dahang inalis ni Carmen ang kamay ni Mateo. Tumingin siya sa altar, sa krus na nakabitin sa gitna ng katahimikan. "Hindi, Mateo.
Hindi ako tatakas. Wika ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng galit. Kung aalis ako ngayon, mananalo sila. Iisipin nilang baliw ako at tumakas. Hahayaan ko silang isiping hawak pa rin nila ako sa leeg. Hahayaan ko silang managinip ng aking yaman. Anong binabalak mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Gagamitin ko ang 100,000,000 euro para sirain sila, piso-piso, hanggang sa wala nang matira sa kanilang dangal at katinuan. Sagot ni Carmen. Pero bago iyon, kailangan ko makasiguro sa isang bagay. Lumingon si Carmen patungo sa madilim na sulok ng simbahan. Nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanila. Ang tunog ng isang mahinang pag-ubo sa gitna ng katahimikan ay nagpatayo ng balahibo ni Mateo. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa anino ng kumpisalan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat at ang isa niyang mata ay bulag na. Hindi lang si Ricardo ang nandoon sa garahe noong gabing iyon, Carmen. Wika ng matanda. Ang boses ay tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. May isa pang tao. At ang taong iyon ang nag-utos ng lahat. Isang taong hindi mo inaasahan. Sino ang matandang ito? At sino ang misteryosong utak sa likod ng trahedyang sumira sa buhay ni Carmen? Ang akala mo ay pag-ibig, ay isang mahabang paghihiganti pala, Carmen. Ang tinig ng matandang lalaki ay parang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Paos, mahina. Ngunit bawat salita ay tila may bigat na isang sumpa. Nanatiling nakatayo si Carmen sa gitna ng malamig na simbahan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang amoy ng lumang kandila at alikabok ay tila sumasakal sa kanya, habang ang anino ng matanda ay humahaba sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilyang kumukurap-kurap sa kisame. Sino ka? Bakit mo alam ang mga bagay na ito? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong na pilit niyang pinapatatag. Ako si Mang Tino, sagot ng matanda habang dahan-dahang humahakbang palabas ng anino. Ako ang dating mekaniko ng iyong ama. Ako ang nakakita sa lahat at ako rin ang biktima ng pananakot ng pamilyang Garcia. Pinatahimik nila ako, Carmen. Binayaran, tinakot at muntik ng patayin ng tangkain kong magsalita. 10 taon na ang nakalilipas. Lalong lumapit ang matanda. At sa ilalim ng liwanag, nakita ni Carmen ang malalim na peklat na bumabagtas sa kanyang bulag na mata. Isang permanenteng marka ng kalupitan ng mga Garcia. Hindi lang si Ricardo ang may kasalanan. Patuloy ni Mang Tino. Siya ay bata pa noon, isang utusan lamang ng kanyang ina. Si Doña Remedios. Siya ang utak ng lahat. Ang galit niya sa pamilya mo ay hindi lang dahil sa pera. Ito ay dahil sa isang malalim na sugat ng nakaraan na hindi kailanman naghilom. Naramdaman ni Carmen ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat piraso ng puzzle na binuo niya sa kanyang isipan ay tila muling naghiwa-hiwalay. Akala niya ay kasakiman lang ang nagtulak sa kanila. Ngunit, may mas madilim pa palang dahilan sa likod ng lahat. Anong nakaraan? Anong kinalaman ng pamilya ko sa kanya? Tanong ni Mateo, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagkabahala. Inilabas ni Mang Tino ang isang luma at naninilaw na sobre mula sa kanyang bulsa. Ang papel ay may mga mansa ng tuyong dugo at amoy ng lumang aparador. Inabot niya ito kay Carmen nang may nanginginig na kamay. Basahin mo ito, anak. Yan ang huling liham ng iyong ama na hindi kailanman nakarating sa'yo. Nakuha ko ito sa loob ng wasak na sasakyan bago pa dumating ang mga pulis na binayaran ni Remedios. Wika ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Carmen ang sobre. Ang sulat kamay ng kanyang ama, kilalang-kilala niya ang bawat kurba at bawat linya, ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay na bumubulong sa kanyang pandinig. Mahal kong Carmen, kung binabasa mo ito,
Maaaring wala na ako sa mundong ito. Huwag kang magtitiwala kay Remedios Garcia. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay hindi kanila. Ito ay pag-aari ng ating pamilya na nakuha nila sa pamamagitan ng pandaraya at peking dokumento. Pinahiya ko siya sa harap ng maraming tao nang bawiin ko ang lupang iyon at ang kanyang paghihigante ay walang hanggan. Carmen, mag-ingat ka kay Ricardo. Natatakot ako na ang kanyang panliligaw sa iyo ay bahagi lamang ng plano ng kanyang ina na bawiin ang lahat ng sa atin. Nabitawan ni Carmen ang liham. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Ang bawat haplos ni Ricardo, bawat matamis na salita at ang 7 taon ng kanilang kasal ay isa palang sadyang binuong bitag. Hindi siya asawa. Siya ay isang tropeyo ng tagumpay ni Remedios laban sa kanyang pamilya. Isang mapait na halakak ang kumawala sa mga labi ni Carmen. Isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Napasandal siya sa matigas na upuang kahoy ng simbahan. Ang kanyang balikat ay yumanig sa matinding emosyon na hindi niya mailabas sa pamamagitan ng luha. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Carmen, kailangan nating kumilos. Giit ni Mateo, hawak ang kanyang nanginginig na balikat. May ebidensya na tayo. Maipapakulong natin sila. Tumingin si Carmen kay Mateo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kabutihan at pagtitiis, ay ngayon ay parang dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. Hindi sapat ang kulungan, Mateo. Bulong ni Carmen. Ang boses ay malamig at matalas gaya ng isang pang-ahit. Ang 7 taon ng aking buhay na ninakaw nila, ang dugo ng aking ama at ina, hindi yon mababayaran ng 4 na pader ng selda. Dahan-dahang tumayo si Carmen. Inayos niya ang kanyang punit na duster at pinunasan ang putik sa kanyang mga binti. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng marmol. Babalik ako sa bahay na yon. Wika niya. Ano? Carmen, papatayin ka nila! Babala ni Mateo. Hindi nila ako papatayin hanggat hindi ko napipirmahan ang mga papeles ng mana. Sagot ni Carmen. Hahayaan ko silang isiping panalo na sila. Hahayaan ko silang lasapin ang tamis ng kanilang tagumpay. At sa oras na akala nila ay hawak na nila ang langit, doon ko sila hiilahin pababa sa impyernong sila mismo ang gumawa. Lumingon siya kay Mang Tino, ang matandang piping saksi ng kanyang paghihirap. Salamat, Mang Tino. Itago mo ang liham na yan. Iyan ang magiging huling pako sa kabaaw ng mga Garcia. Naglakad si Carmen palabas ng simbahan. Bawat hakbang niya ay tila isang martsa patungo sa digmaan. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa batong sahig ay nagbibigay ng kakaibang ritmo sa katahimikan ng gabi. Ang hangin sa labas ay umiihip ng malakas na nagdadala ng amoy ng ulan at tuyong lupa. Nang marating niya ang kanto malapit sa kanilang bahay, nakita niya ang isang anino na naghihintay sa tapat ng pintuan. Si Ricardo. Nakatayo ito, nakapamulsa, at may bakas ng pagkainip sa kanyang muka. Mabilis na nagpanggap si Carmen. Ibinaba niya ang kanyang balikat, pinagulo ang kanyang buhok, at naglakad ng pasuray-suray na tila ba galing siya sa isang mahabang panaginip. Carmen, saan ka nang galing? Sigaw ni Ricardo habang mabilis na lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit at kaba. Nawala ako, Ricardo. Ang mga bituin, sinasabi nila sa akin na sumunod ako. Bulong ni Carmen. Ang kanyang boses ay walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Naramdaman ni Carmen ang pagluwag ng hawak ni Ricardo at ang pagdaan ng isang mapang-uyam na ngiti sa mga labi nito. Baliw ka na talaga. Halika na sa loob bago ka pa makita ng mga kapitbahay. Bukas, tatapusin na natin ang lahat ng ito. Pumasok sila sa loob ng bahay. Doon,
Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Remedios, tila isang reyna sa kanyang trono ng kasinungalingan. Tumingin ang matanda kay Carmen nang may pagkadire. Iakyat mo na yan sa taas, Ricardo. Siguraduhin mong hindi na yan makakalabas. Ayokong magkaroon ng aberya sa harap ng mga doktor bukas. Utos ni Remedios. Habang paakyat ng hagdan, naramdaman ni Carmen ang bawat baitang ng kahoy na tila gumagaralgal sa ilalim ng kanyang timbang. Ngunit sa kanyang isipan, hindi na ang takot ang namamayani. Isang lihim na kaisipan ang nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay kanya. Ang perang pinapangarap nila ay sa kanya. At sa loob ng ilang oras, ang tadhana ng mga Garcia ay magiging kanya na rin. Nang isara ni Ricardo ang pinto at ilak ito mula sa labas, naupo si Carmen sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa kadiliman ng gabi at narinig ang malalayong tunog ng kulog. Kung ang 7 taon ay sapat na para itanim ang galit, gaano kaya kabilis kayang anihin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal ang lahat ng itinanim niyang puot? Sino ang unang babagsak sa pagdating ng bukas? Ang asawang mamamatay tao? O ang biyenang mapanlinlang? At paano gagamitin ni Carmen ang kanyang unang hakbang sa paglipat ng kanyang yaman na hindi nila nalalaman? Pirman mo na ito, Carmen. Isang pirma na lang at lahat ng paghihirap mo ay matatapos na. Ang boses ni Ricardo ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng hapon. Sa labas, ang hangin ay marahas na humahampas sa mga puno ng saging at ang tunog ng ulan sa bubong na yero ay tila libu-libong maliliit na bato na itinatapon mula sa langit. Sa loob ng maliit at masikip na sala, ang hangin ay tila nauubusan ng oxygen. Nakatayo si Doña Remedios sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib habang pinapanood ang bawat dalaw ni Carmen. Sa tabi ni Ricardo ay nakaupo ang isang lalaking may dalang itim na bag, si Dr. Arnaldo, ang doktor na binayaran nila para magpatunay na si Carmen ay wala na sa tamang uwisyo. Mahal ko, hindi ko maintindihan. Para saan ba itong papel? Tanong ni Carmen sa isang tunong paos at tila naguguluhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, ang kanyang mga binti ay matatag na nakatapak sa sahig. Ito ay para sa proteksyon mo, Carmen. Pagsisinungaling ni Ricardo habang inilalapit ang ballpen sa kanya. Dahil sa sakit mo, kailangan mong ilipat sa akin ang pamamahala ng iyong mana para hindi ka maloko ng ibang tao, para maipagamot ka namin sa Spain. Naramdaman ni Carmen ang isang mapait na lasa sa kanyang dila. Spain, ang bansang pangarap ni Sofia, ang bansang pagtatapunan sa kanya habang sila ay nagpapakasasa sa kanyang pera. Pero sabi ni Mateo, sabi ng abogado, huwag mong babanggitin ang pangalan ng lalaking yon. Sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang marahas na hagupit sa katahimikan. Ang Mateo na yan ang gustong magnakaw sa'yo. Kami ang pamilya mo. Kami ang nagtitiis sa kabaliwan mo sa loob ng 7 taon. Tumingin si Carmen sa orasan sa dingding. 3:00 ng hapon. Ito ang napagkasunduang oras nila ni Mateo. Habang ang lahat ay nakatuon sa kanya, ang kanyang kaliwang kamay ay lihim na nakahawak sa isang maliit na device na itinago niya sa ilalim ng kanyang saya. Isang pocket wifi na ibinigay ni Mateo kagabi at ang kanyang lumang cellphone na naka-on sa ilalim ng mesa. Sa pamamagitan ng isang app na binuo ng mga eksperto ni Mateo, isang pindot lang ni Carmen ay maililipat ang 100 milyong euro sa isang irrevocable trust fund, isang pundasyong ipinangalan sa kanyang mga magulang na hinding-hindi mahahawakan ni Ricardo o kahit sino mga Garcia. Ang pera ay gagamitin para sa pagpapatayo ng mga bahay ampunan at eskwelahan at ang tanging makikinabang sa interes nito ay si Carmen at ang mga taong nangangailangan.
Ngunit kailangan niya ng oras. 1 minuto pa para matapos ang encryption ng transfer. Pirmahan mo na, Carmen! Na yun din! Marahas na hinilan ni Ricardo ang braso ni Carmen. Pilit na ipinapasok ang ballpen sa kanyang mga daliri. Naramdaman ni Carmen ang sakit ng mahigpit na pagkakahawak ni Ricardo. Ang parehong kamay na pumatay sa kanyang mga magulang. Ang galit ay tila isang apoy na gumagapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumingala at tumitig kay Ricardo. Sa isang sandali, nawala ang anyo ng isang baliw. Ang mga mata niya ay naging kasing linaw ng kristal at kasing talim ng bakal. Bakit mo ba minamadali, Ricardo? Bulong ni Carmen. Takot ka bang baka mamatay ako bago mo makuha ang gusto mo? Gaya ng pagkamatay ng mga magulang ko? Biglang natigilan si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang ballpen ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Maging si Remedios ay napaatras, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Ricardo. Alam ko ang ginawa niyo sa preno ng sasakyan. Patuloy ni Carmen. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng otoridad. Alam ko ang tungkol sa utang ng tatay mo. Alam ko na ang 7 taon nating pagsasama ay isang mahabang dula-dulaan para sa perang ito. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Tila ang galit ng langit na sumasang-ayon sa bawat salita ni Carmen. Ang ilaw sa loob ng sala ay kumukurap-kurap na nagbibigay ng mga nakakatakot na anino sa dingding. Baliw ka na nga! Sigaw ni Remedios, pilit na itinatago ang kanyang panghinginig. Ricardo, huwag kang makinig sa kanya. Arnaldo, turukan mo na siya. Na yun din. Gawin niyo siyang parang gulay hanggang sa makuha natin ang pirma niya. Mabilis na kumilos ang doktor. Inilabas ang isang hiringgilya mula sa kanyang bag. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumayo si Carmen ng buong tikas. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng mesa at ipinakita sa kanila ang screen. Masyado na kayong huli! Wika ni Carmen nang may kasamang mapait na ngiti. Ang transfer ay tapos na. Ang 100 milyong euro ay wala na sa aking personal na account. Ito ay nasa loob na ng Garcia Memorial Trust. At ayon sa batas ng fundasyong ito, walang sinumang may apeledong Garcia ang maaaring humawak o makinabang sa kahit 1 sentimo nito. Nanigas si Ricardo. Ang ballpen ay tuluyan ang nahulog at gumulong sa sahig. Ang tunog nito sa lumang kahoy ay tila ang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ano? Hindi! Hindi maaari! Sigaw ni Ricardo habang mabilis na inaagaw ang cellphone ni Carmen. Ngunit huli na. Ang mensaheng transfer successful ay kumikinang sa screen, tila isang panunuya sa kanyang kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Remedios, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Papatayin kita. Papatayin kita, Carmen. Susugod na sana ang matanda nang biglang bumukas ang pinto ng bahay nang may malakas na kalampag. Ang hangin at ulan ay pumasok sa loob kasabay ng ilang lalaking nakauniporme ng pulis at si Mateo. Bitawan niyo ang aking kliyente! Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginghibabaw sa ingay ng bagyo. Naramdaman ni Carmen ang isang kakaibang ginhawa. Ang bigat ng 7 taon ay tila biglang nawala. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang bagay na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Si Ricardo, sa gitna ng kanyang desperasyon, ay kumuha ng isang kutsilyo mula sa mesa ng kusina at mabilis na tumakbo patungo sa bintana. Ngunit hindi para tumakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anak nilang si Miguel, nakakapasok lang mula sa eskwelahan at nakatayo sa may pintuan, basa ng ulan at naguguluhan. Kung hindi ko makukuha ang pera, walang makakakuha sa inyo, sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay wala na sa katinuan. Nanigas si Carmen.
Ang kanyang tagumpay ay tila biglang naging abo. Ang kanyang anak, ang tanging kayamanang tunay na mahalaga sa kanya, ay nasa panganib ng sarili nitong ama sa gitna ng kulog at hagupit ng bagyo. Isang katanungan ang pilit na humihiwa sa katahimikan ng kanyang puso. Sapat ba ang lahat ng yaman sa mundo para protektahan ang isang inosenteng buhay mula sa kamay ng isang taong wala nang natitirang katinuan, kundi ang kanyang kasakiman? Huwag kang lalapit, Carmen. Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa impyerno. Kung hindi magiging akin ang pera, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Ang boses ni Ricardo ay hindi na boses ng isang tao. Ito ay isang paos, vananghinghinig na ungol ng isang sugatang hayop na nasukol sa madilim na sulok. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng kumukurap-kurap na ilaw ng sala. Ang dulo nito ay nakadiin sa maliit na leeg ni Miguel. Ang bata, na punong-puno ng takot, ay hindi makaiyak ng malakas. Tanging ang mabilis na pang-akyat panaaw ng kanyang maliit na dibdib at ang malalaking butil ng luhang dumadaloy sa kanyang pisingi ang makikita. Naramdaman ni Carmen ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo, ang lahat ng katusuhan, ang lahat ng galit at maging ang 100 milyong euro na binuwis niya ay biglang nawalan ng halaga. Sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang buhay, ang kanyang kaisa-isang kayamanan na si Miguel ay hawak ng lalaking pinakakinakamuhian niya. Ricardo, bitawan mo ang bata. Maaawa ka sa sarili mong dugo. Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakataas habang sinusubok ang lumapit. Ang mga pulis sa likuran niya ay nakahanda, ngunit walang sinuman ang nangangahas na gumalaw dahil sa panganib sa bata. Dugo? Hindi ko kailangan ng dugo. Kailangan ko ng pera. Ibalik mo sa akin ang pera, Carmen! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sa gitna ng tensyon, isang matigas na tawa ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Si Doña Remedios, na kanina ay tila nabigla, ay tumayo ng tuwid. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha para sa sariling apo. Ibigay mo na ang gusto niya, Carmen. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng nakakasuklam na gaslighting. Ikaw ang may kasalanan nito kung hindi ka naging maramot. Kung ibinigay mo lang ang dapat ay sa amin, hindi hahantong sa ganito si Ricardo. Mamamatay ang anak mo dahil sa kasakiman mo. Naramdaman ni Carmen ang isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang lason na pilit siyang sinisisi sa karahasang ginagawa ng kanilang sariling anak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpadaig si Carmen sa tuso ng kanyang biyenan. Dahan-dahan, inabot ni Carmen ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder, ang device na palihim niyang itinago sa ilalim ng mesa simula pa noong unang gabi ng kanyang pangpapanggap. Gusto niyo ba ng katotohanan? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Ang piging na ito ay hindi para sa pera. Ito ay para sa katarungan. Pinindot ni Carmen ang play button. Ang boses ni Ricardo ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong sala. Don't worry, Ma. I've been giving her those vitamins for a week now. I'll make sure she signs everything under sedation. Pagkatapos noon, goodbye, Carmen. Sinundan ito ng boses ni Remedios. Dapat lang, isang hamak na mananahi lang siya. Hindi niya deserve ang 100 milyong euro. Nararapat lang na mapunta yun sa atin. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-amin ni Ricardo tungkol sa aksidente. Sayang lang at hindi siya sumama sa mga magulang niya noong gabing pinutol ko ang preno ng sasakyan nila. Ang katahimikan na sumunod sa bawat katagang yon ay mas mabigat pa sa kulog na yumanig sa labas. Ang mga pulis ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri.
Si Mateo ay napapikit sa tindi ng ebidensyang naririnig. Nabitawan ni Ricardo ang kutsilyo sa sobrang gulat. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang hatol. Sa isang mabilis na pagkakataon, mabilis na hinila ni Mateo si Miguel palayo, habang ang mga pulis ay agad na sumunggab kay Ricardo. Hindi! Kasinungalingan yan! Edit ang recording na yan! Pagsisigaw ni Remedios habang pilit siyang hinahawakan ng isa pang pulis. Carmen, hayop ka! Niloko mo kami! Lumapit si Carmen sa kanyang biyenan, tinitigan niya ito ng direkta sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay wala ng silbi sa kanyang paningin. Hindi ko kayo niloko, Mama. Hinayaan ko lang kayong ipakita ang tunay niyong anyo. Bulong ni Carmen. Ang lupang ito, ang bahay na ito, at ang bawat sentimong pinaghirapan ko ay kukunin ko na. Wala na kayong matitirhan simula bukas. Habang kinakaladkad palabas si Ricardo, lumingon ito kay Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ngunit alam ni Carmen na ang pagsisising yon ay hindi dahil sa sakit na idinulot niya, kundi dahil sa pagkatalo niya sa kanyang sariling laro. Niyakap ni Carmen si Miguel nang ganoon na lamang kahigpit. Naramdaman niya ang basa at nanginginig na katawan ng kanyang anak, ang amoy ng ulan at gatas na tira nagbabalik sa kanya sa realidad. Ang bawat haplos niya sa buhok ng bata ay isang pangako na hinding-hindi na sila muling masasaktan. Ang sandaling ang kanyang pagiging ina ay nanaiglaban sa lahat ng kasamaang binuo ng pamilya Garcia. Tumayo si Mateo sa tabi niya. Ang kanyang Amerikana ay basa rin ng ulan. Tapos na, Carmen. Ligtas na kayo. Tumingin si Carmen sa labas ng pintuan. Ang ulan ay nagsisimulang tumila at ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Ngunit sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilya na sasakyan na nakaparada sa kanto. Isang babae ang lumabas mula sa sasakyan, si Sofia. Ngunit hindi siya mukhang nag-aalala para kay Ricardo. May kasama siyang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang mataas na opisyal at may hawak silang mga dokumentong tila mas mahalaga pa sa kalayaan ni Ricardo. Sino ang mga yan, Mateo? Tanong ni Carmen. Ang kanyang kaba ay muling nagbalik. Yan ang kailangan mong malaman, Carmen. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Si Sofia, hindi lang siya basta nyantin ni Ricardo. Siya ang anak ng taong tumulong kay Remedios na itago ang lahat ng ebidensya 10 taon na ang nakalilipas. At nandito sila para sa isang bagay na hindi mo pa alam tungkol sa iyong mana. Naramdaman ni Carmen ang muling paglamig ng kanyang pakiramdam. Ang pagkapanalo niya kay Ricardo at Remedios ay simula pa lamang pala. Isang mas malaking kalaban ang kasalukuyang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ano ang tunay na ugnayan ni Sofia sa pamilya Garcia? At ano ang nakatagong sugnay sa mana ni Carmen na maaring bumawi sa lahat ng kanyang nakamit? Akala mo ba, Carmen, sa pagkaposas kay Ricardo ay tapos na ang lahat? Masyado kang naging kampante sa maliit mong tagumpay. Ang boses ni Sofia ay tila isang haplos ng sutla na may nakatagong lason. Habang unti-unting lumalayo ang wangwang ng sasakyan ng pulis na nagdadala kay Ricardo at Remedios, ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng presensya ng babaeng ito. Nakatayo si Sofia sa gitna ng maputik na daan, ang kanyang mamahalin at pulang takong ay hindi alintana ang dumi ng paligid. Tila ba isa siyang reyna na bumibisita sa isang kahariang gumuhona. Sa likuran niya, ang lalaking nakasuot ng uniforme, si General Valerius, ay nananatiling estatwa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na nakakatakot. Naramdaman ni Carmen ang muling paghapdi ng kanyang mga sugat. Ang pagod na kanina ay nagbibigay daan sa kapayapaan, ay biglang napalitan ng isang panibagong uri ng kaba. Mahigpit niyang niyakap si Miguel,
Ang init ng katawan ng kanyang anak ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Wala na ang lalaking pinaglalaruan mo. Dalhin mo na ang iyong kasamaan palayo sa amin. Wika ni Carmen. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may paninindigan. Humalahak si Sofia. Ang tunog ay tila pagbasag ng mga kristal sa gitna ng dilim. Hindi si Ricardo ang pinunta ko rito, Carmen. Isang hamak na utusan lang siya ng aking ama. Ginamit lang namin siya para masigurong mananatiling tahimik ang tungkol sa yaman ng mga Garcia hanggang sa dumating ang tamang panahon. Lumapit si Sofia ng ilang hakbang. Ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa amoy ng basang lupa. Ang 100 milyong euro na yan? Akala mo ba ay ganoon lang kadaling kunin? May isang sugnay sa testamento ng iyong lolo na hindi mo binasa ng maigi. Isang kondisyon na nagsasabing ang tagapagmana ay dapat may maayos na mental na kalusugan na pinatunayan ng isang board-certified specialist na itinalaga ng gobyerno. Tumingin si Sofia kay General Valerius. At dahil sa 7 taon mong pagpapanggap bilang baliw at sa mga report na isinumitade ni Ricardo sa tulong ng aming mga doktor, mayroon kaming sapat na dokumento para ideklara kang unfit o walang kakayahang humawak ng ganoon kalaking pera. Naramdaman ni Carmen ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Ang patibong na inakala niyang natakasan niya ay mayroon pa palang pangalawang palapag. Ang pagiging martir niya at ang pagpapanggap niya para makakuha ng ebidensya ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Hindi niya magagawa yon. Narito si Mateo, ang aking abogado, giit ni Carmen. Ngunit bago pa makapagsalita si Mateo, itinaas ni General Valerius ang kanyang kamay. Ang iyong abogado ay walang kapangyarihan sa harap ng isang executive order, Ginang Garcia. Dahil sa laki ng perang ito, ituturing itong national interest. Pansamantala, naming ifo-freeze ang iyong mga accounts, kasama na ang pundasyong binuo mo kanina, hanggang sa matapos ang psychiatric evaluation mo sa loob ng aming pasilidad. Pasilidad? Gusto niyo akong ikulong? Ang boses ni Carmen ay nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao, puno ng pait at takot. Hindi kulong, Carmen. Sa observation. Nakang-ising dagdag ni Sofia. At habang nandoon ka, ang iyong anak na si Miguel ay mapupunta sa pangangalaga ng State Child Services. O marahil, sa isang malayong kamag-anak na kami ang pipili. Ang salitang Miguel ang nagpabagsak sa huling depensa ni Carmen. Ang kanyang tuhod ay nanghina, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi niya hahayaang makita nilang siya ay gumuguho. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Carmen ang isang maliit na sugat sa tuhod ni Miguel mula sa pagkakahawak ni Ricardo kanina. Nilabas niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang dugo at dumi sa binti ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang bawat haplos niya ay puno ng isang walang hanggang pag-ibig. Sa gitna ng pang-anib, isang ina na nag-aalaga sa kanyang sugatang anak. Tila ba, wala silang kinakaharap na mga halimaw? Huwag kang matakot, Miguel. Hindi ka nila kukunin sa akin. Pangako yan ng mama. Bulong ni Carmen sa tainga ng bata. Tumingala muli si Carmen kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagnininga sa galit. Sila ay naging malamig at matalim, gaya ng mga mata ng isang lubong na kahandang mamatay para sa kanyang anak. Gawin niyo ang lahat ng gusto niyo. I-freeze niyo ang pera, dalhin niyo ako sa pasilidad na sinasabi niyo. Hamon ni Carmen. Pero tandaan mo ito, Sofia, ang yaman ay pwedeng makuha. Ang katinuan ay pwedeng pagdudahan. Pero ang isang inang wala ng takot ay hindi nyo kailanman matatalo. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang kumarada sa harap ng bahay. Ang tunog ng makina nito
ay tila isang babala ng isang mahabang gabi. Lumabas ang dalawang lalaki na kaunipormeng puti, mga nursing attendants mula sa pasilidad na binanggit ni Valerius. May 24 oras ka para mag-isip, Carmen. Sabi ni Sofia habang papasok sa kanyang sasakyan. Ibigay mo sa amin ang transfer codes ng trust fund at mananatili sa iyo ang iyong anak. Kung hindi, bukas ng umaga, ikaw ay magiging isang pasyente at si Miguel ay magiging isang ulila. Nang makaalis ang mga sasakyan, naiwan si Carmen at Mateo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post. Ang ulan ay tuluyan ng tumigil, ngunit ang lamig ay nanatiling nakabaon sa kanilang mga buto. Mateo, anong gagawin natin? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip ay tumingin siya sa malayo. May isang tao tayong kailangang puntahan, Carmen. Isang taong itinago ng aking pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang tunay na asawa ng iyong lolo bago pa man dumating ang iyong lola. Ang tanging taong nakakaalam kung bakit galit na galit ang pamilya ni Valerius sa mga Garcia. Sino ang misteryosong babaeng ito na itinatago ng pamilya ni Mateo? At anong sikreto ng nakaraan ang mas malaki pa sa 100 milyong euro na maaaring maging huling alas ni Carmen laban sa kapangyarihan ni Sofia at ng general? Mamamatay ako, Mateo, bago nila mahawakan ang anak ko. Hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin para sa kanya. Ang boses ni Carmen ay hindi na ang mahinang bulong ng isang mananahi. Ito ay naging kasing talim ng isang karayom na handang tumusok hanggang sa buto. Nakaupo siya sa gilid ng higaan ni Miguel. Pinapanood ang mahimbing na tulog ng bata na tila ba ang buong mundo ay hindi kasalukuyang gumuho sa labas ng kanilang silid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang hinahawakan ang dulo ng kumot ng anak. Tila ba ito na ang huling angkla niya sa isang buhay na unti-unti nang nilalamon ng bagyo? Sa labas ng bintana, ang mga ulap ay muling nagtitipon, itim at mabigat, gaya ng banta ni Sofia. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang kaawe, isang mabigat na presensya na nagpapaalala kay Carmen na bawat minuto ay mahalaga. Carmen, kailangan nating kumilos ng mabilis, bulong ni Mateo. Ang kanyang anino ay humahaba sa dingding ng maliit na silid. Nakahanda na ang sasakyan sa likod ng palengke. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Ang mga tauhan ni Valerius ay nakabantay na sa bawat kanto. Tumayo si Carmen. Kinuha niya ang kanyang lumang sewing kit, ang tanging alaala ng kanyang ina na natira. Sa loob nito, sa ilalim ng mga makukulay na sinulid, ay naroon ang maliit na piraso ng metal na ibinigay sa kanya ni Mateo. Ang susi sa isang nakaraan na pilit ibinaon ng kasaysayan. Sino ba talaga si Doña Isabel, Mateo? Tanong ni Carmen habang iniaayos ang kanyang duster at binabalot si Miguel ng isang makapal na jacket. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng yaman na ipinamana sa iyo, Carmen. Sagot ni Mateo, ang boses ay puno ng pait. Ang lolo mo, siya ang bayaning akala ng lahat. Si Doña Isabel ang biktima ng isang kasunduang sinira ng pamilya Valerius. Siya ang itinago nila sa isang abandonadong asyenda sa probinsya dahil siya ang buhay na ebidensya ng kanilang pagkakasala. Kung makuha natin ang kanyang testimonya, ang executive order ni Valerius ay mawawalan ng bisa. Lumabas sila sa likod bahay. Iniwasan ang tanging ilaw na nagmumula sa kusina. Ang pakiramdam ng basang damo sa kanyang mga paa ay nagpaalala kay Carmen sa gabing tumakas siya patungo sa simbahan. Bawat hakbang ay tila isang pagpunit sa kanyang puso. Ang bahay na ito, sa kabila ng lahat ng sakit, ay ang tanging lugar na itinuring niyang tahanan. Sumakay sila sa isang lumang van na amoy kalawang at tuyong dahon. Habang bumibiyahe sila sa madidilim na eskinita ng Laguna, naramdaman ni Carmen ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang physiological response ng takot,
Ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang tila paghinto ng kanyang paghinga, ay pilit niyang nilalabanan. Tinitigan niya ang natutulog na si Miguel. Ang mukha ng bata na kasing amo ng isang anghel ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang naganap sa gitna ng biyahe. Kinuha ni Carmen ang isang maliit na butones mula sa kanyang bulsa. Isang butones na nahulog mula sa polo ni Miguel noong huling araw nila sa eskwelahan. Sinimulan niya itong tahiin sa laylayan ng kanyang duster. Bawat tusok ay maingat. Bawat hibla ay puno ng determinasyon. Para sa ibang tao, ito ay isang simpleng butones. Ngunit para kay Carmen, ito ang simbolo ng kanyang panunumpa. Hinding-hindi siya hihinto hanggat hindi niya na ibabalik ang normal na buhay ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang isang mataas na gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Ang paligid ay balot ng masukal na kakahuyan at ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa hangin at ang malayong huni ng mga kuliglig. Sa gitna ng dilim, nakatayo ang isang matandang mansyon na tila ba nanggaling pa sa panahon ng mga Kastila, ang Hacienda de Silencio. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng alikabok, sampaguita at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa loob ng isang silid na puno ng mga librong kinain na ng anay, nakaupo ang isang matandang babae sa isang tumba-tumba. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga mata, bagamat malabo na, ay nagtataglay pa rin ng isang uri ng ningning na hindi kayang burahin ng panahon. Isabel, tawag ni Mateo. Lumingon ang matanda. Nang makita niya si Carmen, biglang nang inig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinuro ang mukha ni Carmen. Elena? Anak ko, bumalik ka na ba? Bulong ni Doña Isabel. Ang boses ay tila isang lumang plaka na gasgas na. Nagtaka si Carmen. Elena? Iyon ang pangalan ng kanyang ina. Hindi po ako si Elena, Lola. Ako po si Carmen, ang kanyang anak. Malambing na sagot ni Carmen habang lumalapit at lumuluhod sa harap ng matanda. Hinawakan ni Doña Isabel ang mukha ni Carmen. Ang kanyang mga daliri ay kasing nipis ng papel. Ngunit ang haplos niya ay nagdala ng isang kakaibang init sa puso ni Carmen. Kagaya ka nga niya, ang mga mata ng isang Garcia, ngunit ang puso ng isang tunay na biktima, wika ni Isabel. Alam ko kung bakit ka narito. Alam ko ang ginagawa ni Valerius. Ang lalaking iyon, ang general, hindi siya ang anak ng lolo mo. Siya ang buha ng isang lihim na relasyon ng asawa ng lolo mo sa isang kaaway. At para itago ang kahihiyang yan, pinatay nila ang lahat ng nakakaalam, kasama na ang mga magulang mo. Naramdaman ni Carmen ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang yaman na pinag-aagawan nila, ang 100 milyong euro, ay hindi lang pala pera. Ito ay hush money. Ang kabayaran para sa pananahimik ng kanyang pamilya at ang pagpasok niya sa buhay ni Ricardo ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano ni Remedios at Valerius para masigurong ang lihim ay mananatili sa loob ng pamilya. Mayroon akong mga dokumento, Carmen, mga orihinal na birth certificate at mga liham na magpapatunay na ang mga Valerius ay walang karapatan sa yaman o sa posisyon nila ngayon. Patuloy ni Isabel. Pero kailangan nating magmadali. Nararamdaman ko ang kanilang pagdating. Tila ba tinawag ng mga salitang iyon ang panganib? Sa labas ng mansyon, ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng tunog ng mabibilis na sasakyan na humihinto sa harap ng gate. Ang liwanag ng mga headlight ay tumago sa mga bintana, tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Nahanap nila tayo. Wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang sinisilip ang labas. Si Sofia, kasama ang mga tauhan ng general. Narinig ni Carmen ang marahas na pagbagsak ng pinto ng sasakyan sa labas at ang tunog ng mga yabag ng maraming tao
na naglalakad sa semento. Walang blag, walang bang, kundi ang unti-unting paglapit ng isang kapahamakan na tila ba walang takas. Yumakap si Miguel sa binti ni Carmen, umiiyak na sa takot. Tumingin si Carmen kay Doña Isabel, pagkatapos ay kay Mateo. "Itago niyo ang bata," wika ni Carmen. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng sakripisyo. "Ibigay niyo sa akin ang mga dokumento. Haharapin ko sila." "Carmen, hindi. Papatayin ka nila," giit ni Mateo. "Hindi nila ako pwedeng patayin dito," sagot ni Carmen habang kinukuha ang makapal na folder mula kay Isabel. "Kailangan nila ang aking pirma para sa trust fund. Hanggat buhay ako, may laban pa tayo. Pero kailangan niyong makatakas kasama si Miguel." Hinalikan ni Carmen ang noo ng kanyang anak, ang huling halik na puno ng pait at pag-asa. "Miguel, sumunod ka kay Tito Mateo. Magkikita tayo muli, pangako ng mama." Habang dahan-dahang nawawala si Mateo at Miguel sa isang lihim na lagusan sa likod ng silid, naiwan si Carmen sa gitna ng mansyon. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang kanyang mga luha, at naupo sa tumba-tumba ni Isabel. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Sofia. Suot ang kanyang mapang-uyam na ngiti, kasunod ang mga lalaking armado. "Wala na ang iyong abogado, Carmen. At wala na rin ang iyong anak." Pagsisinungaling ni Sofia. "Mas mabuti pang ibigay mo na ang hinihingi namin," malamig na sabi niya. "Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang bukang liwayway." Tinitigan ni Carmen si Sofia ng diretsyo, matapang at walang pag-aatubili ang kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong kayang gumiba sa buong imperyo ng mga Valerios. "Handa na akong harapin ang kahit anong mangyari, Sofia. Pero handa ka na bang mawala ang lahat? Sino ang unang susuko sa labanang ito? Maililigtas ba ni Mateo si Miguel? At ano ang gagawin ni Carmen kapag nalaman niyang may isa pang traidor sa loob ng Hacienda de Silencio? Akala mo ba ay bayani ka na, Carmen? Sa huli, ikaw pa rin ang talunan dahil ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang maghuhukay ng sarili mong libingan." Ang boses ni Sofia ay parang isang matalim na bubog na kumakalo sa sahig ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang pinapanood ang bawat pag-alon ng kaba sa dibdib ng mananahi. Sa likuran niya, ang mga lalaking armado ay tila mga aninong handang sumunggab sa isang hudyat lamang. Ngunit ang mas masakit na sampal para kay Carmen ay hindi ang presensya ni Sofia, kundi ang taong lumabas mula sa dilim ng pasilyo at tumayo sa tabi ng general. Si Mang Tino, ang matandang mekaniko, ang piping saksi ng kanyang paghihirap. Ang lalaking inakala niyang kakampi ay naroon ngayon at nakayuko sa harap ni Valerius. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanganginig sa takot ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa isang sobreng puno ng pera. "Mang Tino, bakit?" Ang tanging naibulong ni Carmen, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla na unti-unti nang nalalagot. Ang physiological response ng kanyang katawan ay hindi na niya mapigilan. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang panunuyo ng kanyang lalamunan, at ang tila paghinto ng kanyang mundo sa gitna ng isang malupit na kataksilan. "Patawad, Carmen," sabi ni Mang Tino nang hindi tumitingin sa kanya. "May pamilya rin ako. Ang general ang may hawak sa buhay ng aking mga apo. Hindi ko kayang unahin ang katarungan mo kaysa sa kaligtasan nila." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Doon niya na-realize na sa mundong ito, ang kabutihan ay isang luho na hindi kayang bayaran ng mga taong busabos. Ang bawat tao ay may presyo, at ang sa kanya ay itinakda ng mga taong may kapangyarihan.
Ayon Carmen, nakita mo na? Nakangising, sabi ni Sofia habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo na ang folder na yan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang 100 milyong euro ay hindi para sa mga tulad mong sa dumi ng kalsada nang galing. Hinawakan ni Sofia ang dulo ng folder na yakap-yakap ni Carmen. Pilit itong hinahila. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, mas lalong humigpit ang kapit ni Carmen. Naramdaman niya ang magaspang na papel sa kanyang palad, ang papel na nagtataglay ng dugo at dangal ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng tensyong iyon, ang naganap sa isipan ni Carmen. Naalala niya ang kanyang ina, si Elena, noong siya ay bata pa. Naalala niya ang boses nito habang tinuturuan siyang magtahi. Carmen, ang sinulid ay maaaring maputol, pero ang habi ng iyong dangal ay dapat manatiling buo. Kahit anong dumi ang itapon sa iyo, ikaw ang may hawak ng karayom ng iyong tadhana. Tumingala si Carmen at tumitig ng direkta sa mga mata ni Sofia. Nawala ang takot. Nawala ang pagiging biktima. Ang tanging natira ay ang isang inang handang maging halimaw para sa kanyang anak. Hindi mo makukuha ito, Sofia. Malamig na wika ni Carmen. Dahil ang folder na ito ay hindi ang orihinal. Ang mga dokumentong magpapabagsak sa inyo ay kasalukuyan ng ipinapadala ni Mateo sa lahat ng pangunahing news outlets sa Maynila at sa International Human Rights Commission. Ang hawak ko ay mga kopya lamang na puno ng lason na tinta. Nganlaki ang mga mata ni Sofia, marahas niyang inagaw ang folder at binuksan ito. Doon, nakita niya ang mga blankong papel na may nakasulat na malalaking letra. Para sa katarungan. Walang hiya ka! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay naging kasing pangit ng isang demonyo sa sobrang galit. Iniangat niya ang kanyang kamay upang sampalin si Carmen. Ngunit bago pa tumama ang kanyang palad, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng asyenda. Hindi ito sirenang pulis na binabayaran ni Valerius. Ito ay ang malalakas na tunog ng mga sasakyan ng National Bureau of Investigation. General, kailangan na nating umalis! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Valerius habang mabilis na tumitingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay tumatago sa mga kurtina, tila ang pagdating ng umaga sa gitna ng isang mahabang gabi ng kasamaan. Nataranta si Sofia at ang general. Sa kanilang pagmamadaling tumakas, itinulak ni Sofia si Carmen ng napakalakas, dahilan upang tumama ang ulo nito sa dulo ng tumba-tumba ni Doña Isabel. Naramdaman ni Carmen ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang noo, ang pagnalabo ng kanyang paningin at ang unti-unting paglayo ng mga boses sa paligid. Sa kanyang huling katinuan, nakita niya ang pagpasok ng mga lalaking nakauniporme at sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto na tumatakbo patungo sa kanya. Carmen! Carmen! Si Mateo at sa kanyang mga bisig, ligtas at umiiyak ang kanyang anak na si Miguel. Mama! Mama! Ang boses ni Miguel ang huling narinig ni Carmen bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ang kanyang labi ay gumalaw, isang huling bulong ng pasasalamat sa langit dahil ligtas ang kanyang anak. Ang katahimikan ay bumalik sa Hacienda de Silencio, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ang katahimikan ng isang bagong simula. Ngunit sa labas, habang pilit na tumataka si Sofia at ang general, isang aksidente ang naganap sa kalsada. Isang marahas na pagbaliktad ng sasakyan na tila ba ang tadhana mismo ang naniningil ng utang na dugo. Magigising pa ba si Carmen para lasapin ang katarungang ipinaglaban niya? Ano ang mangyayari kay Sofia at Valerius matapos ang kanilang pagtatangka? At paano haharapin ni Carmen ang kanyang bagong buhay bilang tagapagmana ng isang imperyong nabuo sa gitna ng luha at dugo?
puti. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang unang sumalubong sa mga mata ni Carmen nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga talukap. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay humalo sa hangin, isang malayo at mas maayos na halimuyak kaysa sa amoy ng alikabok at panis na pagkain sa bahay ng mga Garcia. Ang bawat kirot sa kanyang ay tila isang tibok ng buhay, isang paalala na siya ay muling isinilang mula sa abo ng kataksilan. Naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na nakahawak sa kanyang palad. Nang lumingon siya, nakita niya si Miguel na nakasubsob ang ulo sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing na natutulog, habang ang kanyang maliliit na daliri ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang ina. Tila ba, natatakot na sa isang kisap mata ay muli itong mawala? Gising ka na, Carmen. Salamat sa Diyos. Ang boses ni Mateo ay malambot at puno ng ginhawa. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng umaga ay nagbibigay ng isang gintong balangkas sa kanyang anyo. Hindi na siya ang abogadong puno ng kaba. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay at kapayapaan. Si Miguel? Si Miguel ay ligtas? Ang unang tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay paos at tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ligtas siya, Carmen. Walang gasgas. Tanging takot lang na unti-unti nang nawawala dahil narito ka na. Sagot ni Mateo habang lumalapit at iniaabot ang isang baso ng tubig. At ang mga dokumento? Ang ebidensyang ibinigay ni Doña Isabel ang naging mitsa ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang naupo si Carmen sa tulong ni Mateo. Naramdaman niya ang bigat ng benda sa kanyang ulo. Ngunit mas naramdaman niya ang kagaanan ng kanyang kalooban. Ang 7 taon ng pagiging bilanggo sa sariling buhay ay tila isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Anong nangyari sa kanila, Mateo? Tanong ni Carmen. Huminga ng malalim si Mateo at naupo sa silya sa tabi ng kama. Si Ricardo at Doña Remedios ay kasalukuyan ng nasa kustodya ng mga awtoridad. Sa dami ng ebidensya ng tangkang pagpatay, fraud at physical abuse, wala silang pagkakataong makalabas. At tungkol naman kay Sofia at General Valerius, huminto si Mateo ng sandali. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Ang sasakyan nila ay bumaliktad sa isang matarik na bangin habang sinusubukan nilang takasan ang NBI. Hindi sila namatay, ngunit ang general ay paralisado na mula sa leeg pababa. Si Sofia naman, ang kanyang muka na labis niyang ipinagmamalaki ay nasira ng mga bubog at apoy. Sila ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo sa oras na makalabas sila ng ospital. Walang naramdamang tuwa si Carmen sa balitang iyon, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabayad ng utang. Ang mga taong gumamit ng karahasan at katusuhan para sa pera ay ngayon ay nakakulong sa sarili nilang mga wasak na katawan at dangal. Ang 100 milyong euro, Carmen, opisyal na itong nasa ilalim ng iyong pangalan. Patuloy ni Mateo. Ang NBI at ang gobyerno ay naglabas na ng pahayag na ang executive order ni Valerius ay illegal at base sa mga pekeng psychiatric reports. Ikaw na ang pinakamayamang babae sa probinsyang ito at marahil sa buong bansa. Tumingin si Carmen sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may mga kalyo mula sa pagtatahi. Ang mga kamay na dumanas ng hirap at pasakit. Kinuha niya ang maliit na butones na itinahi niya sa kanyang duster noong nakaraang gabi, na ngayon ay nakalagay sa ibabaw ng kanyang bedside table. Hinaplos niya ito ng dahan-dahan. Ang naganap ng magising si Miguel. Ang mga mata ng bata ay nagliwanag ng makitang dilat ang kanyang ina. Hindi ito sumigaw, hindi ito nag-ingay. Sa halip, dahan-dahan nitong isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Carmen. Narinig ni Carmen ang regular na tibok ng puso ng kanyang anak, ang pinakamagandang musika na mas mahalaga pa sa anumang halaga ng ginto sa mundo.
Pinunasan ni Carmen ang huling bakas ng luha sa pisngi ni Miguel at sa pagkakataong ito, ang kanyang paghawak ay hindi na puno ng kaba, kundi ng isang pangako ng kalayaan. Pupunta na tayo sa Spain, Mama? Tanong ni Miguel sa isang maliit na boses. Ngumiti si Carmen, isang tunay at busilak na ngiti. Hindi, anak. Hindi natin kailangang tumakas sa ibang bansa para maging masaya. Dito tayo, sa sarili nating lupa. Itatayo natin ang pinakamalaking eskwelahan at ospital para sa mga taong tulad natin na pinagkaitan ng katarungan. Ang yaman ng iyong mga lolo ay hindi para sa atin lang, kundi para sa lahat. Pagkaraan ng ilang linggo, nakatayo si Carmen sa harap ng malawak na lupain na dati ay pag-aari ng kanyang mga magulang. Ang bahay ng mga Garcia ay tuluyan ng giniba at sa lugar na iyon ay nagsisimula ng itayo ang Garcia Memorial Healing Center. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit, ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng hangin. Sa kanyang tabi ay si Mateo, na ngayon ay hindi lang basta abogado, kundi isang tapat na kaibigan at katuwang sa kanyang mga pangarap. Lumingon si Carmen sa malayo, kung saan ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ube sa kalangitan. Wala na ang takot, wala na ang dumi ng nakaraan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pag-asa. Mateo! Tawag niya. Bakit, Carmen? Salamat, dahil hindi ka sumuko sa akin noong ako mismo ay susuko na sa sarili ko. Hindi ako sumuko dahil alam kong ang isang pusong marunong magmahal ng tunay ay hinding-hindi matatalo ng anumang kasamaan. Sagot ni Mateo. Hinawakan ni Carmen ang kamay ni Miguel at nagsimula silang maglakad patungo sa bagong buhay na naghihintay sa kanila. Ang tunog ng mga ibon sa paligid at ang bahinang ihip ng hangin ay tila isang kanta ng pasasalamat mula sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikan, may isang huling bagay na kailangang gawin si Carmen. Isang pagbisita sa kulungan na magtatapos sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ano ang huling sasabihin ni Carmen kay Ricardo at Remedios bago niya tuluyang isara ang pinto ng kanyang nakaraan? At paano niya tatanggapin ang isang huling lihim na iniwan ni Doña Isabel bago ito pumanaw sa kapayapaan? Ang hapon ay laging may dalang kakaibang katahimikan sa loob ng Garcia Memorial Healing Center. Sa labas ng malaking bintana ng opisina ni Carmen, ang mga puno ng nara na itinanim niya ilang buwan na ang nakalilipas ay malalago na, ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin na tila ba bumubulong ng mga kwento ng pasasalamat. Wala na ang amoy ng usok at lason ng nakaraan. Ang tanging nalalanghap ni Carmen ay ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng bagong luto na tinapay mula sa Livelihood Center para sa mga kababaihan. Bago niya tuluyang isara ang kabanata ng kanyang nakaraan, may isang huling tungkulin si Carmen na kailangang harapin. Isang linggo bago ang araw na ito, binisita niya ang New Bilibid Prison at ang Correctional Institute for Women. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Ricardo. Ang lalaking dati ay kasing tikas ng isang prinsipe, ay ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay maaga nang namute at ang kanyang mga mata ay walang ibang makikita kundi ang isang malalim at madilim na balon ng pagsisisi. Carmen, patawarin mo ako. Ang tanging naisambit ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa kabilang panig ng intercom. Tinitigan siya ni Carmen ng matagal, walang galit sa kanyang puso, kundi isang malalim na habag para sa isang taong nilamon ng sariling kasakiman. Pinatawad na kita, Ricardo. Pero hindi dahil nararapat ka sa kapatawaran ko, kundi dahil nararapat ako sa kapayapaan ng aking isipan. Ang galit ay isang lason na hindi ko nahahayaang dumaloy sa aking mga ugat. Pagkatapos noon ay pinuntahan niya si Remedios. Ang matanda ay nakaupo sa isang sulok ng selda. Yakap ang kanyang mga tuhod habang kumakausap sa hangin. Ayon sa mga doktor, tuluyan ng bumigay ang isipan ng matanda
Matapos malaman na ang lahat ng lupang inangkin niya ay naibalik na sa pangalan ng mga Garcia. Ang hiya, ang matinding kahihiyang idinulot ng pagkabunyag ng kanyang mga kasalanan sa harap ng buong bansa, ang naging huling hatol sa kanya. Nakita ni Carmen kung paano naging bilanggo si Remedios sa loob ng sarili niyang katinuan. Lumabas si Carmen mula sa kulungan nang may gaan sa kanyang dibdib. Doon niya napatunayan na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpipiit sa mga may sala, kundi ang pagpili na huwag maging katulad nila. Sa kanyang pagbabalik sa Hacienda de Silencio, binasa ni Carmen ang huling lihim na iniwan ni Doña Isabel bago ito mapayapang pumanaw. Ito ay isang maliit na kahon na naglalaman ng isang lumang pamatay daliri o thimble na gawa sa pilak. Sa loob ng kahon ay may isang sulat. Carmen, ang yaman ay maaaring manakaw, ngunit ang sining ng pagtatahi ng sariling tadhana ay isang pamanang, kailanman ay hindi mawawala. Ang thimble na ito ay pag-aari ng iyong lola. Gamitin mo ito hindi para tahiin ang mga sugat ng nakaraan, kundi para buuin ang kinabukasan ng mga taong walang boses. Ikaw ang pinakamagandang obra maestra ng pamilyang Garcia. Niyakap ni Carmen ang maliit na thimble sa kanyang dibdib. Ang naganap ng pumasok si Miguel sa silid, bit-bit ang isang guhit na ginawa niya sa eskwelahan. Larawan ito ng 3 taon na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahagare. Sino ang mga ito, Miguel? Tanong ni Carmen habang pinupunasan ang buhok ng anak. Si Mama, ako, at si Tito Mateo. Sagot ng bata nang may kasamang malawak na ngiti. Sabi ni Tito Mateo, kami raw ang iyong mga pakpak. Pumasok si Mateo sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng pagmamahal na matagal nang hinahanap-hanap ni Carmen. Isang pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas sa halip na kumuha nito. Handa ka na ba para sa inaugurasyon ng bagong wing ng ospital? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Carmen. Handa na ako, Mateo, sa lahat ng bagay. Sagot ni Carmen. Sa huling sandali ng kwentong ito, nakatayo si Carmen sa harap ng maraming tao. Mga mananahi, mga magsasaka, at mga kababaihang dumanas din ng pang-aapi. Inangat niya ang kanyang mukha sa sikat ng araw. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Natutunan ni Carmen na ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Minsan ay magaspang, minsan ay may mga punit, at minsan ay nababahira ng dugo at luha. Ngunit hanggat hawak mo ang karayom ng pananampalataya at ang sinulid ng katatagan, maaari mong gawing isang maringal na kasuotan ang bawat hapdi ng iyong nakaraan. Ang katarungan ay nakamit na. Ang kapayapaan ay nahanap na sa piling ng mga mahal sa buhay. At ang pinakamahalagang aral na iniwan ni Carmen para sa lahat ng mga nakikinig ay ito. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng euro sa bangko, kundi sa kakayahan ng isang pusong bumangon mula sa pagkakalugame, magpatawad para sa sariling katahimikan, at gamitin ang bawat sugat bilang isang bukana ng liwanag para sa iba. Sa ilalim ng asun na langit ng Laguna, ang kwento ng mananahi na naging tagapagmana ay nagtapos, hindi sa isang marangyang piging, kundi sa isang matamis at tahimik na panalangin ng pasasalamat. Ang pamana ng luha ay tuluyan ng naging ang pamana ng pag-asa.